Naniniwala ka ba talaga na pagkatapos ng 40 taong gulang, huli na para baguhin ang takbo ng iyong buhay? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kasalukuyang realidad mo ay hindi higit pa sa isang nakatagong programa na isinulat ng ibang tao? At kung muling isusulat mo ang programang ito ngayon, maaari mong doblehin ang iyong mga resulta, ang iyong kita, at ang iyong kaligayahan sa loob lamang ng ilang buwan, hindi ng mga taon? Mukhang imposible ba ito? Eksakto, dahil sa tila imposibleng ito, gumagana ito. Mula pagkabata, hinubog na tayo ng hindi natin namamalayan. Bawat salitang naririnig natin, bawat kilos ng ating mga magulang, bawat tahimik na sulyap ay nagdadala ng enerhiya at mensahe na unti-unting pumapasok sa ating isipan bilang isang nakatagong programa. Ang programang ito ay hindi lamang nakaimpluwensya sa ating mga pagpili, kundi nagtakda rin ng ating paniniwala tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang nararapat sa atin. Madalas nating iniisip na kontrolado natin ang ating buhay, ngunit sa katotohanan, sinusundan natin ang isang mental na senaryo na hindi natin isinulat. At ang senaryong ito ang nagtatakda kung magkano ang ating kinikita, ang kalidad ng ating mga relasyon, ang antas ng ating kalusugan, at maging ang uri ng mga oportunidad na nakikita natin. Parang isang autopilot ito na gumagana sa anino, na nagdidikta ng mga kilos, damdamin, at resulta ng hindi natin namamalayan. Ilang beses ka na bang nangakong babaguhin ang mga gawi, gagawa ng ibang desisyon, magsisimula ng bagong negosyo, o magiging mas maayos ang relasyon mo sa pera at sa huli, bumalik ka rin sa dati mong mga pattern? Hindi ito dahil sa kakulangan ng disiplina o malas, ito ay simpleng epekto ng programa, na pinoprotektahan ang identidad na akala nito ay ikaw. Naranasan ko rin ito sa aking sariling buhay. Sa edad na 26 na taon, wala akong formal na edukasyon, wala akong malinaw na pananaw sa hinaharap, at kulang sa kumpiyansa. Nagtrabaho ako sa mga pansamantalang trabaho, at hindi nakikita ang labasan. Hanggang sa ipinakita sa akin ng isang mentor ang isang bagay na hindi ko pa narinig noon, ang aking buhay ay refleksyon lamang ng isang lumang mental na programa. Labis akong nagulat. Ngunit ito rin ang naging simula ng pagbabago. Mula noon, naintindihan ko na hindi ko kailangang baguhin ang mundo sa labas, kailangan kong isulat muli ang programa sa loob ko. Sa loob ng wala pang isang taon, mula sa utang at pagkadismaya, nakamit ko ang higit sa $50,000 na kita, isang bagay na noon ay akala ko ay imposibleng makamtan para sa akin. Ang nagbago ay hindi ang mga pangyayari sa paligid, kundi ang programa sa loob ng isip ko. Isipin mo ngayon na ang iyong isip ay parang isang masaganang lupain. Lahat ng naitanim doon, paniniwala tungkol sa pera, pagtanda, at relasyon, ay patuloy na tumutubo bilang tahimik na mga binhi. Pagkatapos ng 40 taon, marami ang naniniwala na huli na para magbago, ngunit sa katotohanan, ito ang panahon na ang lupa ay pinakamatanda at pinakapuno ng sustansya para tumanggap ng mga bagong binhi. May kakayahan ang utak ng isang matanda na lumikha ng bagong mga koneksyon sa utak. Ipinapakita ng neurosiyensya na maaari tayong magtayo ng bagong mga neural na koneksyon sa kahit anong edad. Kung sa loob ng maraming dekada pinapakain mo ang mga kaisipang nagsasabing, hindi ito para sa akin, wala akong kakayahan, huli na, dito nakatago ang tunay na oportunidad. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, sino ang sumulat ng iyong programa? Sino ang nagsabing hanggang saan ka lang maaaring umabot? Sino ang nagtakda ng hangganan ng nararapat sa iyo? Sa pagtanggap na mayroong isang nakatagong programa na nagdidikta sa iyong mga pagpili, hawak mo na ang susi ng iyong sariling sistema. Hindi mahalaga kung hindi mo pa ito pinag-aralan, hindi mahalaga kung ilang pagkakamali na ang nagawa mo, maaari mong isulat muli ang programang ito. Ngunit kailangan ng tapang upang tumingin sa loob at aminin na hindi ito kakulangan sa swerte, kundi kakulangan sa pagkakaugnay sa isang bagong identidad. Sa simula, masakit ang ganitong pag-unawa dahil binabasag nito ang mga lumang dahilan at paliwanag. Ngunit sa parehong oras, nagbibigay ito ng kalayaan dahil ibinabalik ang kapangyarihan sa iyo. At kapag inangkin mo ang kapangyarihang ito, nagsisimula ng mangyari ang tila himala. Nakakaakit tayo ng mga bagong oportunidad, nakakalikha ng mas malusog na relasyon, na daragdagan ang kita, hindi dahil sa mahika, kundi dahil ang ating isip ay gumagana na sa ibang antas. Ano ang mga karaniwang takot at paano ito malulunasan, hakbang-hakbang? Unang takot, natatakot akong mabigo at mawalan ng kaunti lamang na meron ako. Praktikal na sagot, gawing eksperimento ang takot.
Sa halip na ilagay lahat sa panganib, magtakda ng mga maliit na eksperimento, mga pagsusuri na may mababang panganib na nagpapahintulot matuto ng hindi nasisira. Ikalawang takot, wala akong oras. Tunay na sagot, may 5 minuto ka tuwing umaga upang muling isulat ang isip mo. Magsimula sa 2 minuto ng maingat na paghinga, 1 minuto ng malayang pagsulat tungkol sa iyong nais, at 2 minuto ng malakas na pagbasa ng tuwirang pahayag o afirmasyon. Ikatlong takot, hindi ako karapat-dapat. Ang anino ng takot na ito ay ang sariling imahe, at ang sariling imahe ang nagdidikta ng iyong pinansyal na thermostat. Ayusin ang iyong panloob na termostato sa pamamagitan ng konkreto at masusukat na hakbang. Isulat araw-araw ang isang tagpo kung saan namumuhay ka na parang natamo mo na ang hinahangad mo. Ilarawan ang tiyak na ugali ng taong iyon sa tagpong iyon at gawin ang maliit na bersyon nito ngayon. Heto ang isang pagsasanay na sinubukan ko at itinuro sa loob ng maraming dekada. Sa loob ng 7 araw magtala ka ng mga iniisip. Sa tuwing lilitaw ang negatibong pag-iisip tungkol sa pera, edad o kakayahan, huminto at isulat ito. Pagkatapos ay isulat ang mga tunay na ebidensya na nagpapakitang kabaligtaran nito, at sa kapalitan ito ng isang maikli at positibong pahayag. Halimbawa, may kakayahan akong lumikha ng mga bagong pagkukunan ng kita, sa halip na hindi ako maasenso. Ang simpleng gawin na ito ng pagmamasid ay nagpapabagal sa otomatikong pag-uulit at nagsisimulang pahinain ang lumang padron. Sa dulo ng linggo, magkakaroon ka ng mapa ng mga iniisip na nagdidirekta sa iyong kilos, at ang mapa ang unang hakbang sa pagbabago ng landas. Hindi ito teoryang hungkag, may praktikal na gamit ito na pwedeng gamitin bukas ng sinumang may 40 pataas na edad. Kung nais mong dagdagan ang kita, huwag magsimula sa ingranding plano. Magsimula sa paglista ng 3 praktikal na paraan upang kumita ng dagdag, halimbawa, malayang trabaho, pagkonsulta, o pagbebenta ng produktong digital. Pumili ng isa, tukuyin ang 3 maliliit na gawain, makipag-ugnayan sa 5 dating katrabaho, gumawa ng simpleng pahina, mag-aral ng bagong kasanayan sa loob ng 20 minuto, at isagawa ang isa bawat araw. Ang mga maliliit na aksyong ito, kapag inuulit, ay nagbabago sa iyong reputasyon, sa iyong ugnayan sa iba, at sa alon na iyong pinapadalhan sa merkado. Tandaan, inaakit natin ang bagay na kaayon natin, baguhin mo ang iyong ritmo, at mababago ang dumadating sa iyo. May mga pag-aaral din na nagpapakita na kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, ay may tuwirang epekto sa iyong tagumpay sa pera. Ang mga pananaliksik tungkol sa pagtataya sa sarili at pagganap ay naglalarawan na ang mga katangiang gaya ng pagpapahalaga sa sarili. Paniniwala sa sariling kakayahan at pag-ako ng responsibilidad ay may kaugnayan sa tagumpay sa trabaho at sa pagtaas ng kita sa paglipas ng panahon. Hindi ito kapalaran, kundi praktikal na pahiwatig. Kapag pinagyayaman mo ang iyong sariling imahe, may konkreto itong balik sa profesional na buhay. Kaya ang mga pagsasaayos sa pag-iisip ay hindi malambot na bagay, mga pamumuhunan itong may nasusukat na epekto. Para maging mas totoo ito, isang pampublikong halimbawa, isinulat ni Jim Carrey ang isang tseke para sa kanyang sarili, may petsang ilang taon sa hinaharap, para sa halagang nais niyang kitain. Iniingatan niya yon araw-araw hanggang sa sumabog ang kanyang karera. Hindi ito matematikal na patunay, ngunit isang makapangyarihang halimbawa kung paano kayang ihanay ng kolektibong isip at simbolikong kilos ang pagkakataon at hangarin. Kapag isinapuso mo ang bagong larawan ng iyong sarili, karaniwang tumutugon ang mundo sa bagong dalas na iyon. Lagi kong inirerekomenda ang plano sa 3 yugto. Una, kamalayan, itatala mo ang mga iniisip sa loob ng 7 araw. Ikalawa, muling pagsulat, gagawa ka ng pahayag ng pagkakakilanlan. 5 maikling pangungusap. Isinusulat araw-araw ng kamay. Ikatlo, kalkuladong pagkilos, 3 maliliit na gawain araw-araw na kaugnay ng bagong pagkatao sa loob ng 30 araw. Ipinapakita ng neuroagham at psikolohiya na ang sinadyang pag-uulit at matatag na konteksto ang lumilikha ng bagong landas sa utak at ginagawang otomatiko ang mga bagong ugali. Baguhin mo ang input, ang iyong mga iniisip, at unti-unting mababago ang output, ang iyong buhay. Huwag mo akong maling unawain, hindi ako nangangako ng mahikang sagot. Ang ipinapangako ko ay isang landas na napatunayan, hindi ng swerte kundi ng batas. Batas ng pag-uulit, batas ng hangaring sinasabayan ng aksyon at batas na ang larawan mo sa sarili ang nagtatakda ng termostato ng iyong pag-iral. Kung tatanggapin mo ang eksperimento, italaga ang susunod na 30 araw. Araw-araw isulat ang tagpo ng iyong ideal na buhay, isagawa ang 3 maliliit na gawain na sumusuporta rito, at itala ang mga iniisip na pilit sumisira.
Magugulat ka kung gaano kabilis tumutugon ang iyong realidad, una banayad, kalaunan tuloy-tuloy. Sa huli, ang kapangyarihan ng paradigma ay hindi isang immortal na kaaway, ito ang susi. Kapag natutunan mong basahin ang kodigo na humuhubog sa iyong mga pagpili at naglalapat ka ng maliliit, matatalinong pagbabago ng paulit-ulit, hindi ka naalipin ng nakaraan at sisimulan mong pamunuan ang iyong buhay ng may intensyon. Ito ang nagtatangi sa mga taong nagrereklamo sa buhay at sa mga taong namumuhay ng buhay na pinili nila, at ito'y nagsisimula ngayon sa kamalayan, pag-ulit at pagkilos. Alalahanin ang ampulyetang palagi kong ipinapakita, ang buhangin sa ibaba ay ang nakaraan, ang buhangin sa itaas ay ang hinaharap, at hindi mo alam kung gaano pa karami ang nasa itaas. Noong sinabi ko ito, ikinuwento ko ang aking lola na akala niya'y kakaunti na lamang ang oras niya, ngunit nabuhay siya hanggang 74 na taon. At ang aking kaibigang si Bob Yates na sa edad na 16 ay biglang nawala ang buhay sa isang iglap. Ang mensahe ay tuwiran at malinaw. Ang tanging oras na tunay na umiiral ay ang kasalukuyang sandali, dito at ngayon. Ang pagkaunawang ito ay nagbabago ng lahat sapagkat winawasak nito ang dalawang malalakas na dahilan. Hihintayin kong maging handa ako, at magsisimula ako kapag mas marami akong oras. Pareho itong nakabatay sa isang kinabukasang walang sinuman ang nangako. Sa halip, nais kong magsimula kang kumilos mula sa kasalukuyan na parabang nabubuhay ka na sa buhay na ninanais mo, at ipapakita ko sa iyo kung paano ito gagawin ng walang drama, hakbang-hakbang. Unang praktikal na pagsasanay, ang ritual ng orasan ng buhangin, 2 hanggang 5 na minuto bawat araw. Ipikit ang mga mata ng 60 segundo at damhin ang paghinga, pagkatapos ay isipin ang isang orasan ng buhangin sa iyong harapan. Masdan ang buhangin ng nakaraan na nakasalansan sa ibaba, kilalanin ito ng walang paghuhusga sa mga nawala. Ngayon, isipin ang buhangin sa itaas na kumikislap, itanong sa sarili, kung mayroon na lamang akong isang araw, ano ang nag-iisang bagay na gagawin ko ngayon para maging mahalaga ang araw na ito? Isulat ang isang konkretong aksyon, hindi isang malabong ideya, at isagawa ito sa susunod na 60 minuto. Ang pag-ulit nito araw-araw ay unti-unting naglilipat ng iyong atensyon mula sa kailan patungo sa ano ang ngayon. Pangalawa, gawing eksperimento ang takot. Kapag dumating ang pangamba na magkamali, tungkol man ito sa pera, pamumuhunan, o pagbabago ng karera, huwag hayaan itong pigilan ka. Hatiin ang aksyon sa maliliit na eksperimento na mababa ang panganib, subukan sa loob ng 1 linggo, may malinaw na layunin at tiyak na hangganan ng pagkalugi. Pinapababa ng teknikang ito ang posibilidad ng kapahamakan at, sa pag-iisip, ginagawang kuryosidad ang pagkabalisa. Ipinapakita ng mga ebidensya na ang pag-aalala tungkol sa pananalapi ay malaki ang idinadagdag sa pagdurusang pangkaisipan. Ang pagharap sa mga problema sa kontroladong hakbang ay nagpapababa sa epekto nito at nagpapabuti sa paggawa ng desisyon. Pangatlo, pag-angkla ng presensya para sa mga desisyong pinansyal. Sa tuwing may kaisipan ng si paano kung inahumihila sa iyo sa nakababahalang hinaharap, gumamit ng simpleng angkla, huminto, huminga ng malalim ng 3 beses, pangalanan ang 3 bagay na nakikita mo sa paligid, at bumalik sa tiyak na gawaing higit na magpapalapit sa iyong layunin sa araw na ito. Ipinapakita ng pananaliksik sa mga interbensyong nakabatay sa maalab na atensyon ang pagbawas ng stress at pagbuti ng regulasyong emosyonal, na nangangahulugang mas malinaw kang nakakapagdesisyon tungkol sa pera at prioridad kapag mas nasa kasalukuyan ka. Pang-4, baguhin ang ritual sa umaga. Sa unang 5 minuto matapos magising, alisin ang mga screen. Gamitin ang oras na ito para isulat, gamit ang kamay, 1 linya, ngayong araw gagawin ko ang EAS, kung saan ang ENGA ay ang aksyong pinakanaayon sa iyong ideal na buhay. Pagkatapos, gumugol ng 60 segundo sa malinaw na paggunita sa mga detalyeng pandama ng pagtatapos ng E. Ano ang nakikita mo? Ano ang nararamdaman mo? Sino ang nasa paligid mo? Malaki ang kaibahan ng malabong intensyon at intensyong may malinaw na pandamang paglalarawan. Lumilikha ang pagsasanay na ito ng puwersang neural na pabor sa agarang pagsasakatuparan. Pang-5, isang praktikal na tuntunin para sa malusog na pag-iral ng pagkaapurahan, ang alituntunin ng 10-10-10. Kapag may lumabas na maliit na oportunidad, isang koneksyon, isang alok, isang imbitasyon, tanungin ang sarili, kung kikilos ako dito, sa loob ng 10 minuto, ano ang mangyayari? Sa loob ng 10 buwan? Sa loob ng 10 taon? Ang simpleng perspektibang ito ay pumuputol sa panghihina ng loob sa panandalian at itinutulak kang unahin ang talagang nakahanay sa iyong ninanais na hinaharap nang hindi nananatiling nakapako sa takot.
Pang-anim, trabaho sa pagsukat at emosyon. Isulat, sa loob ng 7 araw, kung ilang beses kang nabuhay na nakatali sa mga kaisipan ng nakaraan o hinaharap at kung ilang beses kang kumilos na nasa kasalukuyan at may layunin. Hindi ito paghusga sa sarili, ito ay pangangalap ng datos. Ang personal na estadistika ay nagpapalinaw ng mga pattern at tumutulong pumili kung aling ugali ang dapat basagin. Gamitin ang mapa na ito upang pumili ng isang simpleng pagbabago ng asal na mapapanatili mo sa loob ng 30 araw. Ang pagkakapare-pareho ay mas mabisa kaysa panahong sigla. Pang-7, ang ugnayan ng presensya at kasaganaan ay hindi mahika. Bumibili ang pera ng kasiyahan sa buhay hanggang sa isang tiyak na antas, ngunit hindi nito nilulutas ang paulit-ulit na pagkabalisa. Kaya mas mahalaga ang pagtutok sa kasalukuyan kaysa palaging paghabol ng higit pa bilang solusyon. Ipinapakita ng matitibay na pag-aaral na ang kita ay nagpapabuti ng pagtataya sa buhay, ngunit nananatili ang emosyonal na kapakanan lampas sa isang tiyak na hangganan. Samantalang ang pagsasanay sa isip para manatili sa kasalukuyan ay nagpapababa ng pagdurusa at nagpapabuti sa kalidad ng mga desisyon. Gamitin ito sa iyong pabor, sa halip na walang katapusang habulin ang mas mataas na kita, ihanay ang araw-araw mong aksyon na nagpapataas ng iyong seguridad at kasalukuyang kasiyahan. Ang hamong iniaalok ko, kung tatanggapin mo, ay tuwiran at maikli. Sa loob ng 14 na araw, gawin ang ritual ng orasan ng buhangin tuwing umaga. Isagawa ang hindi bababa sa isang maliit na aksyong nakaayon sa iyong prioridad sa araw sa susunod na 60 minuto at itala, sa gabi, kung paano nito naapektuhan ang iyong pagkabalisa at pag-usad. Pagkaraan ng 14 na araw, mapapansin mo, mas malinaw ang iyong mga pinipiling hakbang, mas nakatuon ang iyong lakas, at makakalikha ka ng malinaw na ebidensya ng pag-usad, ang pinakamabisang lunas para sa wala akong oras, at hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ito magandang tunog lamang, ito ay pagsasanay na may matibay na patunay. Kapag tumigil ka sa paghihintay ng perpektong oras at ginamit mo ang kasalukuyang sandali bilang tanging lugar ng eksperimento, titigil ang iyong mga desisyon sa pagiging tugon lamang sa paligid at magiging mga aksyong lumilikha ng bagong kalagayan. Kaya nitong gawing kilos ang takot, gawing aral ang pagsisisi at gawing katuparan ang pag-aatubili. Patuloy ang pag-agos ng buhangin sa orasan. Ang tanong, gugugulin mo ba ang susunod na butil sa paglingon, sa pag-isip ng darating, o gagamitin mo ito upang simulan na ngayon ang pagsusulat ng buhay na karapat-dapat sa iyo? Ang salapi ay hindi lang bunga ng pawis, ito ay isang dalas, kombinasyon ng pagkatao, kaisipang nanginginig, ugali, halagang ibinibigay at kung paano ka nakikita sa mundo. Kapag sinabi kong dalas, hindi ko tinutukoy ang walang basehang hiwaga, tinutukoy ko ang malinaw na mga palatandaang ibinubuga mo, ang iyong paniniwala, tiwala, inuulit-ulit na kilos at reputasyon, na umaakit ng tugon mula sa pamilihan. Tanungin ang sarili, paano ka tunog sa mundo? Tunog ka ba ng taong karapat-dapat sa kliyente, kontrata, pakikipag-ugnayan at mas malalaking bayad, o tunog ka ng taong kontento sa mumo at humihingi ng tawad sa paniningil? Alam kong kumikirot ito sa tunay na takot. Paano kung mawala ang mayroon ako kapag sinubukan ko ang bago? Paano kung hindi ko kaya ang teknolohiya? Paano kung huli na para matuto? Hindi ito mga kasalanan sa moralidad, mga bakas lamang ito ng lumang programa. May mga praktikal na paraan para alisin ang bawat isa, at itinuturo ko ito sa pamamagitan ng maliliit, nasusukat at pwedeng subukang plano. Sa halip na gumawa ng mararahas na desisyon, gawing eksperimento ang takot, limitahan ang maaaring mawala, sukatin ang resulta, matuto at baguhin. Sa ganitong paraan mo binabago ang dalas ng hindi sinisira ang naitayo mo na. May isang bagay akong naranasan na nagpapakita ng kaibahan ng purong pagsisikap at nakahanay na dalas. Sa isang yugto ng mabilis na tagumpay, sobrang taas ng aking panlabas na tiwala na para bang nagtatapon ako ng pera na parang papel, sa paglalakbay, kasiyahan, regalo. Sa isang paglalakbay ko sa Inglaterra, nahuli ko ang sarili kong gumagastos ng walang dahilan. Isang umaga, nagising akong may kakaibang pakiramdam, hiya at kawalan, at napagtanto kong napaghalo ko ang agos at ang tunay na halaga. Kaya kong makaakit ng pera, pero hindi ko ito pinananatili ng may pananagutan at hindi ako lumilikha ng pamatagalang halaga. Ibinigay sa akin ng karanasang iyon ang isang matinding aral. Ang mabuhay sa mataas na dalas ay hindi pagyayabang, ito ay pagkilos na may pagkakakilanlan at prinsipyong sumusuporta sa kayamanan. Dahil dito, muling sinuri ko kung paano ko inaalok ang halaga, paano ko binibigyang presyo ang aking serbisyo, at paano ako bumubuo ng pamatagalang ugnayan.
Sa simula, nakahihiya ang damdamin, pinaghalo ng pagsisisi at determinasyon, at ang hindi ginhawang iyon ang nagtulak sa akin na tunay na baguhin ang asal. Sa praktikal na pananaw, ang dalas ay nagiging malinaw na mga kilos na kahit sinong lampas 40 ay pwedeng simulan agad. Una, ayusin ang panloob mong pananalita, palitan ang hindi ko kaya ng tiyak na pahayag ng kilos, halimbawa. Ngayon gagawin ko ang ganitong hakbang upang madagdagan ang aking kita. Ikalawa, isulat ang 3 tunay na paraan para mag-alok ng halaga bukas, maikling konsultasyon, maliit na serbisyo, simpleng produkto, at gawin ang isang maliit na gawain na aabot ng 60 minuto upang lumapit sa pagbebentang iyon. Ikatlo, subukan ang presyo, dagdagan ng 10 hanggang 20 bahagdan ang isang alok sa limitadong panahon at tingnan ang reaksyon. Madalas tayo ang nagmamaliit ng ating trabaho, hindi ang pamilihan ang tumatanggi. Ika-4, koneksyon. Sa loob ng 7 araw, makipag-ugnayan sa 5 tao sa iyong paligid, hindi para humingi, kundi para magbigay ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Binabago nito ang iyong network at kasabay nito, ang dalas ng mga dumarating sa iyo. May batayang pang-agham ang mga prosesong itinuturo ko. Ang utak ng may sapat na gulang ay may kakayahan pa ring magbago, ang tinatawag na plastisidad na nagbubukas ng posibilidad na baguhin ang mga gawi at paniniwala, at nananatili ito habang nabubuhay. Ibig sabihin maaari mong sanayin ang iyong isip kahit lampas 40. Ang pagbuo ng bagong gawi ay nangyayari sa matalinong pag-uulit, mga pag-aaral na sumubaybay sa araw-araw na kilos ng mga tao ang nagpakita na ang landas tungo sa otomatikong bagong asal ay umaabot mula linggo hanggang buwan, na may karaniwang higit kumulang 66 na araw bago magsimulang maging likas ang bagong aksyon, kaya mahalagang ulitin ng may malinaw na layunin. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa sariling kakayahan at pagganap sa trabaho na may tunay na ugnayan sa pagitan ng paniniwalang kaya mong kumilos at ng mga konkretong resulta. Sa madaling sabi, ang paglinang ng iyong kumpiyansa ay hindi basta murang sikolohiya lamang kundi isang hakbang na may malinaw na balik sa mundo ng kita at pagkakataon. May patunay din na ang mental na pagsasanay at paggunita ay may positibong epekto sa pagganap. Ginagamit ito ng mga atleta at propesyonal bilang ensayo sa isipan upang mas mahusay na magampanan ang isang gawain bago pa man ito gawin. Hindi ito pamahiin kundi isang uri ng pag-ehersisyo ng isipan na tumutulong sa mas mabisang aksyon. At tungkol naman sa inaasahan ng tao sa pera at kaligayahan, masalimuot ang pananaliksik. Ipinakita ng mga klasikong pag-aaral na mayroong isang antas ng kita kung saan tila humihinto ang pagtaas ng emosyonal na kaginhawaan. Halimbawa, tinatayang 7,500 piso kada buwan sa halip na 75,000 dolyar bawat taon. Ngunit ipinapakita ng mas malalawak na datos at sumunod na pagsusuri na patuloy pa ring umaangat ang antas ng kaginhawaan kapag mas mataas ang kita. Ibig sabihin, nakatutulong ang pera pero hindi iyon ang lahat. Kasing halaga rin ang panloob na pagkakaayon at kalidad ng iyong mga desisyon, gaya ng numerong nakikita mo sa iyong account. Kaya, paano pagsasamahin ang agham na ito sa gawaing praktikal? Heto ang ilang espesipikong pagsasanay na ginagamit ko sa mga taong gustong gawing dumadaloy ang pera, at hindi lamang isang pagod. Una, ritual sa umaga na 3 minuto, isinusulat ko ang isang paungusap ng aking pagkakakilanlan. Iniimahina ko ang isang maliit na bentang natapos, at tinatala ko ang pinakamaliit na aksyon sa araw na yon. Ikalawa, mapananghalaga. Ilista ang lahat ng serbisyo o kasanayang mayroon ka, at bigyan ang bawat isa ng pansubok na presyo, at isang payak na paraan ng pagpapalaganap. Halimbawa, mag-post ng alok sa mga grupo o makipag-ugnayan sa 5 dating kakilala. Ikatlo, eksperimento sa presyo, sa loob ng 7 araw. Mag-alok ng isang bersyong premium para sa limitadong bilang ng tao at itala ang mga tugon. Ika-4, imbakan ng katibayan, araw-araw magtala ng isang maliit na ebidensya, isang mensahe ng pasasalamat, isang benta, isang puna, na nagpapakitang gumagana ang bagong daloy. Ika-5, planadong pagbibigay, magbigay ng isang bagay na may halaga, oras, nilalaman, maliit na konsultasyon, sa 3 tao nang walang hinihinging kapalit. Ito ang isa sa pinakamabilis na daan upang mabago ang iyong reputasyon, at kasabay nito ang dalas na nakikita sa iyo ng merkado. Nais ko ring makita mo ang kabilang panig. Bumabagsak ang malalaking kumpanya kapag tumatangging baguhin ang kanilang pananaw, hindi dahil kulang sila sa teknolohiya, kundi dahil hindi nila nababago ang dalas at pag-isip. Ang kasaysayan ng Kodak ay klasikong halimbawa. Mayroon silang teknolohiya, ngunit natalo pa rin dahil hindi nila muling inayos ang modelo at pagkakakilanlan nila sa harap ng bagong realidad. Hindi lamang ito tungkol sa teknikal na inobasyon, kundi sa pagbabago kung paano ka mag-isip at kumilos.
Iyan ang mahirap na aral para sa mga naniniwalang sapat na ang pagod lamang. Narito ang praktikal na hamon, gawin mo ito ngayon sa loob ng 30 araw. Una, tuwing umaga magsulat ng isang pangungusap ng iyong pinansyal na pagkakakilanlan. Halimbawa, ako ay isang taong nagpapahalaga at pinahahalagahan para sa ganito. Ikalawa, tuparin ang isang maliit na gawaing kumikita, 60 minuto. Resulta, sa dulo ng linggo, mayroon ka ng 7 maliit na gawaing natapos. Ikatlo, magtala ng isang ebidensya bawat araw sa iyong imbakan ng katibayan. Ikaapat, sa ika-15 araw gawin ang eksperimento sa presyo sa isang alok. Ikalima, sa dulo ng 30 araw, suriin ang mga ebidensya at ayusin ang presyo o halaga o posisyon batay sa mga puna. Sukatin ang 3 simpleng palatandaan, bilang ng mahahalagang pakikipag-ugnayan, mga kontak, bilang ng maliliit na gawaing natapos, at mga kita, kahit maliit. Ang ganitong sinadyang gawi, hindi ang bulag na pagod, ang nagbabago sa dalas ng pera. Tandaan mo, maaari kang magbanat ng buto, may teknik, kumuha ng kurso, subukan ang lahat, at nananatiling kapos pa rin kung hindi nakahanay ang iyong dalas. Sa kabilang banda, kapag nagkakaisa ang iyong pagkakakilanlan, maliliit na aksyon at ang iyong alok ng halaga, kusang dumadaloy ang yaman at nananatili ito. Maliwanag ang misyon, tigilan ang pagkalito sa pagitan ng pagsisikap at pagkakatugma, yakma ang iyong dalas gamit ang mga simpleng gawi na masukat at maulit, at hayaang magsimulang tumugon ng iba ang merkado. Ang nais kong baunin mo rito ay payak, ngunit makapangyarihan, nagsisimula ang lahat sa loob mo. Ang iyong mga paniniwala, dalas, at larawan sa sarili, iyan ang termostatong nagtatakda ng antas ng iyong pamumuhay. Kapag binago mo ang kodigo na ito, nagsisimulang maayos ang lahat sa iyong pabor. Hindi mahalaga kung ikaw ay 40, 50 o 60 taong gulang, laging posible na baguhin ang kasaysayan at nasa loob mo na ang mga kasangkapan para gawin yon. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito kasama ko, dahil sa susunod na video na lumilitaw sa screen ay aakyat ka ng isa pang baitang sa iyong ebolusyon ng karunungan at magiging isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa dati. Lubos akong nagpapasalamat na naririto ka, hinihintay kita sa susunod na video.